Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasa ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Ito ang binhi ng ating pag-asa at kaligtasan. Ito ang mga bagay na magandang maging maliwanag sa atin, at ito rin ang mahalagang bagay na ipinahahayag sa atin ng mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, ipinaaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay parang ulan na bumabagsak sa lupa upang matulungan ang paglago at pamumunga ng mga halaman sa lupain. Ganyan ang salita ng Diyos. Bumababa sa ating mga buhay upang tulungan tayong lumago at mamunga ng sagana. Hinahayaan ba natin itong bumagsak sa ating mga kalooban? Hinahayaan ba natin na ang salita ng Diyos ay tunay na makapasok sa ating mga puso? Ipinaaalala sa atin ni San Pablo sa 2 pagbasa na ang nais ng Diyos ay makabahagi tayo sa kalwalhatian sa kalangitan bilang mga anak niya. Ngunit sinasabi niya rin sa atin ang katotohanan na habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, may mga pagsubok na darating sa ating buhay. Paanyaya niya na huwag tayong matakot, bagkus ay magtiis dahil hindi maihahambing sa kalwalhatian sa hinaharap ang paghihirap na dinaranas natin sa kasalukuyan. Ano ang paghuhugutan natin ng lakas at pag-asa? Salita at pangako pa rin ng Diyos na hindi siya magpapabaya at palaging lilingap sa ating mga paghihirap. Sa Ebanghelyo ngayon ay itinuro ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa magsasaka na naghasik ng binhi. Ang binhi ay sumisimbolo sa salita ng Diyos. Ngunit tandaan natin, ang ani ay nakadepende sa kung anong uri ng lupa ang tumatanggap ng binhi. Nakita natin na may binhing nahulog sa tabi ng daan. Hindi ito lumago. May nahulog naman sa mabatong lupa. Tumubo pero hindi tumagal. May nahulog sa matitinik na halaman. Nasakal ito ng mga alalahanin ng buhay. Ngunit ang binhing nahulog sa matabang lupa ay namunga ng marami. Ang hamon sa atin ngayon ay tingnan ng ating mga puso at tanungin ang mga sarili. Ano bang klaseng lupa ang puso ko patungkol sa salita ng Diyos? Bukas ba ito sa pagtanggap o masyado itong maraming alalahanin kaya hindi na napagbibigyan ang pag-ugat ng salita ng Diyos? Tandaan nawa natin na hindi nagkukulang ang Diyos sa pakikipag-usap at pagbibigay ng tulong sa bawat isa sa atin. Kadalasan,
tayo ang hindi bukas upang tanggapin ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos, kaya hindi natin matagpuan ang paglago at pamumunga na ninanais ng Diyos para sa atin.